Magandang araw sa inyo mga banateros. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin ang isang sikretong makakatalo sa alyansa ng mga manggagago. Walang iba kung hindi ang kanilang presidente. Eto na nga po mga kababayan. Eto na ho sigurado, eto na siguradong magpapatalo ho dito sa alyansa nitong mga senador na ito. Kasi alam nyo kung bakit, alam nyo yung mga Pilipino. Ito, sasabihin ko lang sa inyo ito Ang mga Pilipino, kaya ho nilang malaman kung ikaw ay totoo o hindi. Alam nila kung nagpe-pretend ka lang. Alam nila kung ikaw ay makatotohanan. Hindi ho yan nabobola, hindi ho yan napapaikot ng mga Pilipino. Kaya nga ho mga kababayan, importante, kaya nga pansinin ninyo, bakit mas pumutok ang social media kesa sa telebisyon? Bakit yung mga artistang mas sa TV hindi ganun kasikat, pero pagdating sa social media, nung nag-vlog sila, doon sila mas lalong sumikat. Alam nyo kung bakit? The secret in life, it's being authentic, ika nga. Yung maging totoo ka. Ayaw ng Pilipino ang tanso. Ayaw niya ng mga Pilipino yung mga tanso. Kaya nga importante maunawaan natin na unang araw pa lamang yung proclamation ng alyansa ng mga manggagago, ay ano pa ho, dyan pa lang sa simula, alam mo na kagad matatalo sila. Alam mo kung bakit, kanyo? Kasi ang ginamit ba naman, yung salitang suka. Dahil po dyan sa suka na yan, mga kababayan, alam naman po natin ang ginagawa ng suka, di ba? Pagka nilagay mo dyan yung kwintas ng ginto, dyan mo malalaman kung ang isang ginto ay pure o di kaya tanso. So ang talagang sumisira sa tanso itong mga suka. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. More than that. Ang pag-uusapan natin, hindi lamang po yung komento ni Marcos na tungkol doon sa suka. Pag-usapan natin yung awayan ng Marcos versus Marcos. Bakit ba? Anong ibig mo sabihin, Banat Bay? Marcos versus Marcos. Hindi ho, alam mo ba kababayan para lang linawin natin, wala hong ibang kalaban si Marcos kung hindi ho yung sarili niya. Hindi ho kalaban ni Marcos sa mga Duterte. Hindi, mali ho kayo dyan. Ang kalaban niya mismo yung kanyang sarili. Paano ko nasabi? Panoorin nyo ito Wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China. What? 1 minute later. Bilateral agreement with China, we must continue to engage China. Anong ibang mga solusyon? Sasabihin natin, yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. Hindi na pwede yun. Bro, Kita mo na? Pati itong basketball player na ito hindi, totoo. Yan, halimbawa ho niyan. Diba? Inconsistent, ika nga. So, Marcos versus Marcos ang labanan. Diba? Marcos versus Marcos Sabi niya, wala dito sa mga kandidato na to ang sumisip-sip sa China. Pero nung siya ay nagsisimula palaang, yan ang kanyang tono. So dahil sa nilalabanan niya sarili niya, matatalo sila. Tuloy pa natin Tuloy pa natin itong si what you talking about, man? Na pumapalak, yung iba pumapalak pa. Na tuwan-tuwa. Alam mo, hindi ko maintindihan sinasabi mo. Ang gulo mo. Nababasahin mo na, hindi mo mabasa na maayos. Alam mo, doon sa sukatan, doon sa SMNI, alam mo, ako naunawaan ko na mahirap magbasa. Lalo na pag malayo, kasi malayo yung camera, malayo yung teleprompter. Pero pambihira, dyan na lang, nasa tabi mo na, hindi mo pa mabasa. What's wrong, Mr. President? Ano po ba yan? Sobrang liit po ba yan sulat na nakalagay dyan? Sino man ang sumulat yan, laki-laki yan yung sulat, di mabasa ng presidente, baka bagong gising lang to. Dahil may hangover pa. Diba? Madalas mag-party yan May hangover pa sa kakatrabaho, kayo naman. Gago! Napupuyat siya sa kakatrabaho, kaya tuloy may hangover pa, kulang pa sa tulog. Gago!
Baka puyat. Di ba? Hindi natin alam, baka puyat. Ay, hindi niya mabasa naman. Ang gulo eh. Ang gulo talaga. Sa totoo lang, pag nagsalita to, dinaig pa nito yung sabog. Di ba? Wala akong sinasabing sabog siya. Ang sinasabi ko, dinaig niya pa yung mga sabog. Nakakausap na ba kayo ng sabog? Yung magulong kausap, yung... Sabog ka ba? Parang mas magulo pa to sa sabog eh. Hindi ko sinasabing sabog siya, Sinasabi ko lang, mas magulo pa siyang kausap sa sabog. Na pumapalak, yung iba pumapalak pa. Na Anong pumapalak pa? tuwan-tuwa. Na Pumapalakpak, tuwan-tuwa. pagka binobomba po Oh. ng tubig ang Oh. ating mga Coast Guard, Oh. kapag hinaharang Oh. ang ating mangingisda Oh. at ninanakaw sa kanila Oh. ang kanilang huli. Ano? What? What? Ano na naman yan? Si Boss Dada. Ito dati si Boss Dada to eh. Nung hindi pa siya nakakalonok ng pakwan at saka ng baboy, ganito itsura ni Boss Dada dati. Di ba? 1 minute later. Simula nung umupo si BBM, Anong sa nangyari? totoo lang, naging kami, baga lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, baga tinatabihan kami. Nung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kaming nakakapangisda sa Scalboro. Nakita nyo na? Yan yung mga hindi pinapakita ng media eh. Alam mo naman yung mga bayarang media, yung mga puta na media, yung mga puta di iho na media, hindi pinapakita yan. Yung mga pokpok na media, hindi pinapakita yan. Yan ang matunay na mangingisda, di ba? Sinasabi, nung panahon ni Duterte, nakakangisda kami. Pero ngayon, hindi na. Tapos sasabihin ni Marcos na kesyo ngayon daw parang mas okay ang mga mangingisda. Yun po ang totoo. Hoy! Anak ng wewe, ba't lumabas to? Si Red Horse. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Ha? What? What? Wala daw dugo, wala daw baybahin ng dugo dahil sa tokhang. Naku po. Ano kaya ang sino kaya ang kokontra sa kanya? 1 minute later. Enrile would give a qualified admission that human rights abuses were committed, Naku. not just against those who sought to oust President Marcos, but against opposition leaders and even journalists. So you're acknowledging that there were human rights violations and there were killings There's during no martial law. question that there were. Tama-tama tuloy si Pacquiao. Hindi, alam mo, sa totoo lang ito ang problema kay Marcos eh. Minsan kasi, dahil siguro bagong gising dahil puyat, Puyat siguro. Hindi, may hangover siya mga kababae. Linawin natin, when I say hangover, wala akong ibig sabihin iba. Hangover, kakatrabaho. Masyadong puyat si Marcos sa kakatrabaho. Trabaho ng trabaho yan. Puyat. Siguro, kaya ganyan yan. Hindi niya nababasa yung script niya. Kasi parang, alam mo, nung panahon ng nangangampanya si Marcos, yung 2022, hindi naman po siya ganyan. Hindi nga siya nagsasalita, hindi nga siya nagpapaliwanag eh. Ewan ko ba ngayon, bakit tila nagbago siya ng imahe? Biglang bumabanat na siya ngayon. Di ba? Hindi ko alam, nanonood ka ba ng Banat Bay? Ba't bumabanat ka? Hindi, ano nangyari sa'yo, Marcos? Bakit ganun? Bakit bigla ka nagbago ng tono? May nagtuturo ba sa'yo yung tatanga-tanga sa paligid mo? Hindi, meron ba nagturo sa'yo? O baka kasi may nagtuturo sa'yo yung tatanga-tanga sa paligid mo, tinuturuan ka kung ano sabihin mo, ikaw naman, hindi mo iniisip kung ano yung dapat mo sabihin. Hindi sa'yo kasi bagay yung humihirit ng ganyan. You know why? Because kulang ka sa research. Kulang ka sa research. Yung sasabihin mo walang bahid ng dugo. And remember, yan ang akusasyon sa buong pamilya mo. Tanda mo, no buong pamilya mo noon, sino ho ba ang pasimuno ng martial law noon? Sino po ba ang mismong si Enrile inamin na there were abuse on the time of your father. Si Enrile nakatabi mo. Si Enrile na presidential advisor mo. So ibig sabihin, kulang ka sa research, boy.
Ibig sabihin, kulang ka. Huwag ka nang humirit dahil mapapaya ka lang. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Yun naman nagbibigay ng script mo. Pambihira naman kayo, mag-research naman kayo. No wonder, nako, ayoko na lang magsalita. No wonder, ang gulo-gulo nyo dyan sa Malacanang. May balita ako, gulo-gulo nyo daw dyan eh. Yung communication nyo, ang gulo-gulo eh. Bakit? Kanya-kanyang bida-bida daw dyan eh. Kanya-kanyang epal daw dyan eh. Diba? Kanya-kanya. Eh ang pinapahamak nyo ngayon, yung presidente. Yung presidente, wala namang alam talaga yan. Yung presidente na yan, ang alam lang niya magbasa. Sunuran lang yan doon sa pinsan niya, saka sa asawa niya. O paano mangyayari yan? Kaya nga mga kababayan, di ba, yung una ko palang salbo sa inyo, sinasabi ko na, si Marcos ang magpapatalo sa kandidato niya. Oh, swear. Swear. Si Marcos ang magpapatalo sa kandidato niya. Maniwala kayo sa akin. Pag hindi tumigil yung kakadaldal, matatalo talaga yung mga kandidato niya. Alam mo, dami ko nga may mga kilala ko dyan, di ko na sasabihin ha, pero nandidiri na sa nangyayari. Gusto na umiwas eh. Oh, gusto na umiwas. Di ko na lang papangalanan ha, pero meron akong kakilala dyan, gusto na umiwas sa campaign kung saan nandun si Marcos eh. Yung iba ka, umiwas na eh. Di ko na lang sasabihin kung sino ha, pero ganyan po, ganyan na po nangyayari diyan sa sa campaign na 'yan. Kaya masisira ho talaga. O hindi pa tapos 'yan, meron pa. Makakala nyo tapos na kagad 'yan, meron pa. Ito. At masasabi ko, nabanggit na po natin ng Yolanda. Oh. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino Ako po, ng patay tayo MMDA. dyan. Unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. Ako po, patay tayo dyan. Eto, patunay na naman na hindi marunong mag-research to si Marcos. Napuyat na naman siguro siya. Puyat ka ba, sir? Hindi ka ba talaga marunong mag-research? O daldal ka lang ng daldal? O kung sino-sino. Kasi yung barkada mo kasi. Hindi, ako nagtatanong lang ako, sir. Sir, may tanong ako. Yung barkada mo ba sabog? Bakit? Banat ba? Eh kasi parang yung mga napapagkwentuhan nyo, kwentuhan ng mga sabog eh. Kaya ako, di naman ako naniniwala na... Hindi, personal. Di ako naniniwala na sabog ka. Maayos ka naman magsalita dyan. Di ako naniniwala. Pero pambihira naman, sir. Pakinggan nyo ito. ng MMDA. Totoo ba yan? Tanungin natin mismo ang taga-Tacloban. O sino ba yung taga-Tacloban na? Naku po. Si Tingog. Tingog. Party list. Si President Rodrigo Duterte nga after 2 days naa siya, nagdala siya kay siya pod igkasi nga taga Leyte. So siya ang una nga nitabang sa Siya ang unang naatabang nautabang daw. O sino ba talaga? Magkasundo nga kayo. Mag-group chat kayo. Akala ko ba si Duterte unang tumulong? Sabi nitong mismong asawa ito niya di ba? Ni Romualdez. Bakit? Siya yung mismong taga-Tacloban Leyte. Ayan. Siya na mismo nagsabi. siya, nagdala siya kay siya pod igkasi nga taga Leyte. So siya ang una nga nitabang sa ato siya na unang naitabang. Tama ba? og mga doctors. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doktor. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala Ang naposisyon na. og mga doctors og mga relief goods. Mula third day ng Yolanda na Pati pala itong pinsan mo. Yun din ang bukang bibig. dito ka, walang mintis yung tulong nyo. Sa totoo lang po, kung hindi po sa tulong ninyo, hindi kami makabangon dito. Katawa-tawa talaga itong magpinsan na to.
Pinuri niya pa si Bongo noon. Kung hindi dahil sa inyo, talaga ang unang tumulong. Kakaya kayo. Kakaya kayo. Kaya baniwala kayo sa hindi. Kayo ba, sangayon sa sinasabi ko? Sangayon po ba kayo na magpapatalo dito sa mga senador ni Marcos, walang iba kung hindi si Marcos? Sangayon ba kayo dyan? O ba, syempre, sabi ng iba. Yeah? Nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami. Walang dumadating po na tulong. Si President Rodrigo Duterte nga after 2 days naa siya, nagdala siya kay siya pod igkasi nga taga Leyte. So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors. Naku po, patay tayo dyan. Buti ka na yun na tong-tong-tong-tong, pakitong-kitong, alimango, sa dagat, ang tanga, itapon. Buti ka ako makapiright dun, ha? Anyway. Ayun mga kababayan, kaya sinasabi ko sa inyong paulit-ulit. Julitin ko sa inyo. Kaya nga sana, natin yan, ipanalangin natin na laging umattend ng rally si Marcos sa kanyang alyansa ng mga manggagago. Sa kanyang mga senador. Pagpatuloy lang na siya ay umattend, naku, sigurado ako, ang lalabas dyan, 12-0. Favoring PDP. Panira ng Yung una, tungkol doon sa, tawag dito, doon sa suka. Pangalawa, mga inconsistency niya. Grabe talaga yung inconsistency niya. Matapobre ka na. Suka kasi talagang matapobre datingan mo doon. Yung inconsistency mo, ibig sabihin, sinungaling ka. Diba? Ano pa? Yung hindi mo alam yung data, ibig sabihin, wala kang alam. Ba't ka namin boboto? Ba't namin boboto yung kandidato mo pala? Matapobre na kayo. Matapobre kayo. Inconsistent kayo, ibig sabihin mga sinungaling kayo. Tapos pangatlo, yung kayo ay walang alam. Bakit? Di kayo nagre-research eh. So bakit pa namin iboboto ng taong bayan yung senador mo, Mr. Marcos? Aba, may ibig lamang sabihin yan, Mr. Marcos. Ibig lamang sabihin yan na ikaw talaga ang magiging dahilan kung bakit matatalo yung mga kandidato mo. Kung ako sa'yo, ituloy-tuloy mo lang yan, di ba? Gago! Mangampanya ka na mangampanya nang mahirapan si Andrew eh. Gago! Hindi, ako nananawagan ako sa'yo, Andrew eh. Idol kita. Alam mo yan, sinabi ko sa iyo ng personal yan. Idol na idol kita. Sa tingin ko, walang tatalo pagdating sa performance at talino, wais, strategic, everything about sa'yo, Andrew. Pero maawa ka sarili mo, ito'y kalulubog mo. Maniwala ka sa akin, lulubog ka dahil dito. Kasi lulubog na yung ganyang klaseng mga politiko, yung mga trapo, lulubog na yan eh. Sasama ka dyan. Maniwala ka sa akin, Andrew. Sana take my, it's not worth it, yung budget na binibigay siya. Siyempre may budget siya, mga kababayan. Huwag naman natin sabihin na bayaran siya, ha. Normal lang po na may budget siya. Kasi po, siya po ay artist. Siya po ay, siya po ay entertainer. So, binabayaran lang siya. I understand na may mga entertainer na binabayaran na para mangampanya. Pero kung ako sa iyo, Andrew, masisira ka. Masisira ka dyan. Promise. Sira ka na nga ngayon dahil sa nangyayaring, kita mo, wala na sumisigaw sa iyo. Ang dami ninyo yan, ha? Ang dami ninyo ng kandidato niyan. Nandiyan pa yung presidente, mantakin mo, wala sumisigaw sa iyo. Doon sa proclamation rally ni Pastor Kibuloy, mag-isa lang siya. Nationwide pa, ha? Tapos lahat sila ganun ka passionate sa pangangampanya kay Pastor. Tapos ikaw, ilang kandidato mo? Bakit? Kasi wala na eh. Wala na. Yung mga kandidato ni Marcos, lalong-lalo na si Marcos, wala na mabubudol yan. Mga kababayan, kung kayo magpapabudol pa uli, ewan ko na lang, ganito na lang kasi mga kababayan eh.
yung mga nanonood sa akin dito, ha? Kayo, hindi kayo maka Duterte, hindi kayo maka, eto na lang. Kung sa tingin ninyo, talagang nagmura ang bilihin, umayos ang buhay ninyo, gumanda ang society natin, yung peace and order umayos, tumahimik, naging peaceful ngayon. Ako na magsasabi sa inyo, tulad ng sinabi ni Pangulong Duterte, iboto ninyo ang lahat ng senador ni Marcos. Pero, kung kayo ngayon ay mas naghirap, kayo ngayon ay mas nagutom, kayo ngayon ay mas takot, dahil alam nyo may krimen na nanggaganap sa ating bayan. Bakit nyo pa iboboto si Marcos at saka, yung kanyang kandidato? O ibig sabihin, nabudol kayo noon nung binoto nyo si Marcos. Budol na budol kayo. Bakit? Tingnan nyo kalagayan ninyo ngayon. Kalagayan ng bawat isa sa atin. Nabudol na kayo noon. Maniniwala uli kayo sa kanya ngayon? Iboboto nyo pa yung mga kandidato niya? Ano tawag sa inyo? Huwag niyong araw-arawin ng pagkabudol. Delicate yan. Nadadala yan minsan sa pag-ibig pag nangyari yan. Baka mabudol kayo ng mga jowa at asawa ninyo. Hindi nyo na namamalayan kasi tatanga-tanga na kayo. Mantakin mo na, budol na nga kayo sa pagboto kay Marcos. Papabudol pa kayo ngayon? May tawag na sa inyo. Yeah? Bahala po kayo. Kayo na yun. Kayo na po ang bahalang umusga. Basta, ang akin lang dito, lagi nyo lang tatandaan, doon tayo sa totoo. Diba? Doon lamang po tayo. Straight PDP. Tapos dagdagan nyo na lang. Isama nyo na. Para sa akin, ha? Isama nyo na. Ako, ang choice ko, Bentul po ako. Sasama ko yan sa akin, ha? Kayo, kung gusto niyo iba isama nyo, walang problema. Pero sa akin yun, isasama ko. Si Busita, sasama ko yan. Hindi to mga pro Duterte, pero may mga nakita ko may nagawa. So, sasama ko din yan, di ba? So, yung iba sa inyo, bahala na kayo. Kanya-kanya ho yan. Basta pinaliwanag ko na sa inyo.